Hayaan mo na siya, Mommy. Matanda na yan at probinsyana. Ano bang magagawa niyan? Basta hayaan mo lang siya dyan. Malalaman din niya kung sino ang reyna sa pamamahay na to. Napatigil sa paghakbang si Aling Rosario. Ang bawat salitang iyon, kahit pabulong, ay parang matalim na punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Pinigil niya ang kanyang paghinga, nakatayo sa dilim ng pasilyo, ilang hakbang lang mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kusina. Ang kumakalam niyang sikmura ang nagtulak sa kanya na bumangon. Hindi siya nabusog sa hapunan. Isang maliit na piraso ng isda na hindi niya kilala ang pangalan at mga gulay na hilaw pa sa kanyang panlasa. Magalang siyang ngumiti at sinabing busog na siya kanina. Ayaw niyang mapahiya ang anak at ang mapapangasawa nito. Pero ngayon, sa katahimikan ng gabi, ang gutom ay hindi na niya matiis. Kaninang umaga lang, ibang-iba ang lahat. Punong-puno ng pag-asa ang puso ni Aling Rosario habang bitbit ang kanyang luma at medyo gastado ng bayong pababa ng bus mula Pangasinan. Ang bawat yugyug ng sasakyan sa loob ng 6 na oras na biyahe ay baliwala sa pananabik niyang makita ang anak. Si Miguel, ang kanyang kaisa-isang Miguel. Nang tumambad sa kanya ang dambuhalang gate ng subdibisyon, napaluha siya. Ito na ang bunga ng lahat ng paghihirap niya. Ang bawat patak ng pawis sa pagtitinda ng gulay sa palengke, ang bawat puyat at pagod, lahat ay nagbunga ng isang palasyo para sa kanyang anak. Nay, welcome to your new home. Salubong ni Miguel sa kanya. Ang tangkad at ang kisig ng kanyang anak sa suot nitong mamahaling damit ay lalong nagpaluha sa kanya. Niyakap niya ito nang mahigpit, halos hindi siya makapaniwala. At sa likod ni Miguel, lumitaw ang isang babaeng parang anghel na bumaba mula sa langit. Si Clarissa Montoya, maputi, matangos ang ilong, at may ngiting kasing perpekto ng mga artista sa telebisyon. Welcome po, Nay Rosario. I'm so happy to finally meet you, sabi ni Clarissa at niyakap din siya. Isang yakap na mahigpit, ngunit walang init. Isang yakap na parang sinusuri nito ang amoy ng kanyang damit, ang gaspang ng kanyang balat. Pumasok sila sa loob. Halos matumba si Aling Rosario sa kanyang nakita. Ang sahig ay nakakasilaw sa kintab. Ang mga muebles ay parang galing sa isang magasin. Napayakap siya sa kanyang bayong. Pakiramdam niya ay dumi siyang nakapasok sa isang malinis na paraiso. Nay, wag po kayong mahiya. Bahay niyo na rin po ito, sabi ni Miguel, na parang nabasa ang kanyang nasa isip. Sa sobrang tuwa, binuksan ni Aling Rosario ang kanyang bayong. Maingat niyang inilabas ang isang garapon. Anak ka, Clarissa, may dala akong pasalubong. Bagoong nagawa ko. Paborito mo to, anak, di ba? Nakangiti niyang sabi kay Miguel. Ngumiti si Miguel. Oo naman, nanay. Salamat po. Pero bago pa man niya maabot ang garapon, magalang itong kinuha ni Clarissa. Oh, thank you po, Nay. Pero ako na po ang maglalagay nito sa kitchen. Ang nangiti ni Clarissa ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Dinala nito ang garapon sa kusina. Sumunod ang tingin ni Aling Rosario at kitang-kita niya nang itapon ni Clarissa ang laman nito sa lababo at mabilis na hinugasan ng garapon bago itinago sa ilalim. Parang may kung anong malamig na gumapang sa puso ni Rosario. Ngunit pinilit niyang alisin iyon sa isip. Baka hindi lang sanay sa amoy. Mayaman kasi. Sosyal, sabi niya sa sarili. Ang hapunan ay tahimik. Si Miguel at Clarissa ay nag-uusap tungkol sa negosyo, sa mga pangalan ng taong hindi niya kilala. Tumango-tango lang siya, ngumingiti kapag tinitingnan siya. Kahit isang salita ay wala siyang maintindihan. Dinala siya ni Miguel sa kanyang silid pagkatapos. Mas malaki pa ito sa dati nilang buong bahay sa Pangasinan. Ang kama ay napakalambot. Ang mga unan ay parang ulap. Pero nang iwan na siyang mag-isa ni Miguel, isang matinding kalungkutan ang kanyang naramdaman. Nakahiga siya sa malambot na kama.
pero hindi siya mapakali. Ang amoy ng kwarto ay bago, hindi pamilyar. Walang amoy ng lupa, walang amoy ng mga pinatuyong dahon. Ang tanging amoy ay isang artipisyal na pabango na parang lalong nagpasikip sa kanyang dibdib. Kaya siya bumangon. Umaasa siyang makakita ng kahit isang pirasong tinapay sa kusina. At doon niya narinig ang boses ni Clarissa mula sa telepono. Ang boses na malambing kanina ay ngayon, puno ng lamig, at pagkasuklam, dahan-dahang humakbang paatras si Aling Rosario. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Nawala na ang gutom sa kanyang sikmura. Ang pumalit dito ay isang takot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Bumalik siya sa kanyang silid na parang isang magnanakaw. Maingat na isinara ang pinto. Muli siyang humiga sa malambot na kama. Ngunit ngayon, ang lambot nito ay parang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at walang ingay na umiyak. Nagsisimula pa lang ang buhay niya sa paraiso, pero pakiramdam niya ay nasa bingit na siya ng impyerno. Pagod ngunit masaya. Ganoon ang pakiramdam ni Miguel habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan pauwi. Kakalapag lang ng eroplano niya mula sa isang business trip sa Cebu. 1 linggo siyang nawala at sa loob ng 1 linggong iyon, ang isip niya ay nahahati sa 2. Ang malaking deal na kailangan niyang isara para sa kumpanya at ang 2 pinakamahalagang babae sa buhay niya na iniwan niya sa bahay. Ang kanyang ina, si Aling Rosario, at ang kanyang mapapangasawa, si Clarissa. Pagpasok niya sa gate, isang ngiti ang agad na sumilay sa kanyang labi. Nakita niya sa hardin si Clarissa, abala sa pag-aayos ng mga rosas. Ang ganda nitong pagmasdan, parang isang diwata sa gitna ng mga bulaklak. At sa di kalayuan, sa may beranda, nakaupo ang kanyang ina sa isang silyang yantok, tila nagpapahangin. Para kay Miguel, ito ang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. "I'm home," sigaw niya habang papalapit. Agad na lumingon si Clarissa. Ang mukha nito ay nagliwanag na parang araw. "Love, you're back!" Tumakbo ito at sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap at isang matamis na halik. "I missed you so much." "I missed you more," sagot niya. Hinaplos ang pisngi nito. Lumapit sila kay Aling Rosario. Tumayo ito para salubungin siya. "Anak, kamusta ang biyahe mo?" "Maayos naman po, Nay. Kayo po, kamusta kayo dito? Hindi po ba kayo nabagot?" Niyakap niya ang ina. Napansin niyang tila medyo pumayat ito, pero inisip niyang baka naninibago lang sa pagkain. "Ayos lang ako, anak. Si Clarissa, inaalagaan akong mabuti," sagot ni Aling Rosario, kasabay ng isang pilit na ngiti na hindi napansin ni Miguel. Pumasok sila sa loob. Habang nagkakape, ikinuwento ni Miguel ang tagumpay ng kanyang biyahe. Si Clarissa ay nakikinig ng may paghanga, habang si Aling Rosario ay tahimik lang na nakangiti. "Oh, by the way, love," sabi ni Miguel, kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang briefcase. "I brought you something." Nanlaki ang mga mata ni Clarissa nang buksan ito. Isang kwintas na may pendant na kumikinang. "Oh, Miguel, it's beautiful. You shouldn't have." Isinuot niya ito agad at hinalikan si Miguel sa harap ni Aling Rosario. Napaiwas ng tingin si Aling Rosario. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan, isang manunood, sa isang eksenang hindi siya kabilang. "Para po sa inyo, Nay," sabi ni Miguel, at inabutan ng ina ng isang paper bag, isang mamahaling shawl. "Salamat, anak. Ang ganda," sabi niya. Pilit na pinasigla ang boses. "Speaking of, Nay, may ipapakilala po pala ako sa inyo," sabi ni Miguel. "Para hindi po kayo nag-iisa dito kapag nasa trabaho kami ni Clarissa. Nag-hire ako ng bagong kasambahay. Siya na rin ang mag-aasikaso sa mga pangangailangan nyo." Maya-maya, isang batang babae na mukhang nasa 20 anyos ang lumabas mula sa kusina. Payat ito, may mahabang buhok,
at mga matang tila laging nagmamasid. Nay, si Mayet po. Mayet, si Nanay Rosario. Yumuko si Mayet. Magandang araw po. Ngumiti si Aling Rosario sa dalaga. Pero nang magtama ang kanilang mga mata, biglang kumunot ang noo ni Mayet. Tinitigan niya si Aling Rosario ng matagal na parang may inaalala. Napansin ito ni Miguel, ngunit hindi na pinansin pa. Nang hapong iyon, habang naghahanda ng merienda, inutusan ni Clarissa si Aling Rosario. Nay, pwede po bang pakibalatan itong mga prutas para sa amin ni Miguel? Sabi ni Clarissa sa malambing na boses, pero may diin na parang utos. Agad na tumayo si Aling Rosario, pero pinigilan siya ni Miguel. Hayaan mo na, love. Ako na. Pagod si nanay sa biyahe. Naku, okay lang yan, love. Sagot ni Clarissa. Hinaplos ang braso ni Miguel. Sanay si nanay sa mga gawaing bahay. Para na rin exercise niya, di ba? Nay? Bago pa man makasagot si Miguel, sumagot na si Aling Rosario. Oo, anak, ako na. Kinuha niya ang kutsilyo at ang mga prutas at nagsimulang magbalat. Tiningnan ni Miguel ang eksena. Si Clarissa na nakangiti sa kanya at ang kanyang ina na abala sa pagbabalat ng prutas. Para sa kanya, wala namang masama. Isang simpleng pagtulong lang. Hindi niya nakita ang bahagyang panginginig sa mga kamay ng kanyang ina. Hindi niya nakita ang pananabik nitong pagsilbihan siya na para bang isang pagkakamali ay magiging dahilan para itaboy siya. Gabi na. Si Miguel at Clarissa ay nasa kanilang silid na. Si Aling Rosario ay naiwang mag-isa sa sala, nanonood ng telebisyon. Pakiramdam niya ay lumiliit siya sa bawat oras na lumilipas sa loob ng malaking bahay na yon. Biglang lumapit si Mayet, ang bagong kasambahay. Naupo ito sa sahig, hindi kalayuan sa kanya. Tahimik sila ng ilang sandali. Tanging ang ingay mula sa TV ang maririnig. Taga saan po kayo, Ma'am Rosario? Basag ni Mayet sa katahimikan. Sa Pangasinan, iha, sa isang maliit na baryo doon. Sagot niya. Biglang tumingala si Mayet. Ang mga mata nito ay nanlaki. Nag-umpisang manginig ang boses nito. Nanay, Nanay Rosario, kayo po ba yan? Napatulala si Aling Rosario sa tanong ni Mayet. Paano siya nakilala ng batang ito? Sinuri niya ang mukha ng dalaga. May pamilyar dito, isang anino ng nakaraan na hindi niya matukoy. Ako nga, iha. Paano mo ako nakilala? Nangingilid ang mga luha sa mata ni Mayet. Hindi niyo po siguro ako natatandaan. Bata pa po ako noon. Ako po si Mayet, anak ni Aling Iska. Biglang nanariwa sa isipan ni Aling Rosario ang lahat. Si Aling Iska, ang kanyang dating kapitbahay sa baryo. Ang pamilyang Minsay tinulungan niya ng maospital ang asawa nito. Ibinenta niya ang kanyang natatanging alahas. Isang pares ng hikaw na pamana pa ng kanyang ina para lamang may maipambayad sila sa ospital. Mayet, ikaw na pala yan. Dalagang-dalaga ka na. Naiiyak na sabi ni Aling Rosario. Niyakap niya ang dalaga. Sa loob ng halos 2 linggo sa Maynila, ngayon lang siya nakaramdam ng init ng isang pamilyar na yakap. Nang kumalas sila, kitang-kita ni Rosario ang awa sa mga mata ni Mayet. Nanay, bakit po? Bakit po parang pinagsisilbihan niyo sila? Hindi napigilang tanong ni Mayet. Agad na umiling si Aling Rosario at inilagay ang daliri sa kanyang labi. Sumesenyas na huwag maingay. Shh! Hayaan mo na, iha. Ayos lang ako. Ang mahalaga, hindi nag-aalala si Miguel. Simula ng gabing iyon, nagkaroon ng lihim na kakampi si Aling Rosario sa loob ng bahay. Ngunit sa pagdating ni Mayet, tila lalong lumala ang pagtrato sa kanya ni Clarissa. Tila ba may karibal ito sa pagpapahirap sa kanya? Isang umaga, habang wala si Miguel, nagising si Aling Rosario na masama ang pakiramdam. Nahihilo siya at nanlalamig ang kanyang mga kamay. Kinapa niya sa ibabaw ng kanyang night table ang bote ng gamot niya para sa high blood. Pero wala ito doon. Pinilit niyang bumangon.
Baka nailagay lang niya sa ibang lugar. Inalughog niya ang buong silid, pero wala. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Lumabas siya ng kwarto, nakahawak sa pader. Naabutan niya si Clarissa sa sala, nagbabasa ng isang fashion magazine. "Clarissa, iha, ang gamot ko. Hindi ko makita." Hirap niyang sabi. Tumingin lang si Clarissa sa kanya, walang emosyon. "Baka naman po kung saan niyo lang nailagay, nanay. Alam niyo na, ulyanin na. Magpahinga na lang po muna kayo." Bumalik ito sa pagbabasa na para bang wala siyang narinig. Babalik na sana si Aling Rosario sa kanyang silid. Halos mawalan na ng pag-asa nang palihim siyang sinenyasan ni Mayet mula sa kusina. Dahan-dahan siyang sumunod. Sa loob ng maliit na bodega kung saan nakatago ang mga panlinis, iniabutan siya ni Mayet ng isang basong tubig at ng tableta na kailangan niya. "Nakita ko po si Ma'am Clarissa na kinuha sa kwarto niyo kaninang umaga. Itinago niya sa cabinet niya." Pabulong na sabi ni Mayet. "Bumili po ako sa botika kanina nang inutusan niya akong bumili ng suka." Napahagulol si Aling Rosario. "Salamat, iha. Salamat." Ang pinakamasakit na dagok ay dumating kinabukasan. May mga bisitang dumating si Clarissa, mga babaeng kasing sosyal niya. Naghahanda si Mayet ng merienda sa kusina at si Aling Rosario ay naupo sa isang tabi. Isa sa mga babae ang napatingin sa kanya. "Who's that, Clarissa?" Ngumiti si Clarissa. Isang ngiting puno ng lason. "Oh, that's just our new maid from the province. She's a distant relative, kaya kinupkop na namin." Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Aling Rosario. Hindi siya makagalaw. Ang mga salita ni Clarissa ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Katulong, kamag-anak na malayo, kinupkop. Hindi siya ang ina ng may-ari ng bahay. Isa lang siyang katulong. Napayuko siya. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Naramdaman niya ang paglapit ni Mayet at ang marahang paghaplos nito sa kanyang likod. Nang makaalis ang mga bisita, nilapitan niya si Clarissa. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya. "Clarissa, bakit mo sinabi yon?" Mahina niyang tanong. Humarap si Clarissa. Ang ngiti nito ay nawala na, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. "Bakit, nanay? Hindi po ba totoo? Nakatira kayo dito ng libre. Pinapakain, dinadamitan. Ano po bang tawag doon? Isn't it better than selling vegetables in a wet market?" Walang salitang lumabas sa bibig ni Aling Rosario. Ang sakit ay napakalalim, na para bang sinasakal siya. Tumalikod na lang siya at naglakad pabalik sa kanyang silid. Gabi. Dumating si Miguel na may dalang bulaklak para kay Clarissa. Narinig niya ang tawanan nila mula sa sala. Narinig niya ang mga plano nila para sa kanilang engagement party. Niyakap niya ang sarili. Ito ang buhay na pinili ng anak niya. Ito ang kaligayahan niya. Kung ang pananahimik niya ang magpapanatili ng kaligayahang yon, gagawin niya. Titiisin niya. Pero nang gabing iyon, bago matulog, nilapitan niya si Mayet sa kusina. "Iha, mangako ka sa akin," sabi niya. Hawak ang kamay ng dalaga. "Ano man ang makita mo, ano man ang marinig mo, huwag na huwag mong sasabihin kay Miguel. Ayokong masira ang buhay niya. Ayokong masira ang kaligayahan niya. Mangako ka." Tumulo ang luha ni Mayet habang tumamatango. "Opo, nanay. Pangako." Hindi nila alam, mula sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Clarissa. Nakita niya ang pag-uusap nila. Hindi niya narinig ang mga salita, pero nakita niya ang mga luha ni Mayet at ang paghawak nito sa kamay ni Aling Rosario. Isang ngiti, isang napakalamig, at mapanganib ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clarissa. Sa isip niya, kailangang mawala ang dalawang babaeng ito sa landas niya at may naisip na siyang paraan kung paano sisimulan. Sinisiyasat ni Clarissa ang kanyang refleksyon sa isang dambuhalang salamin. Ang suot niyang damit ay gawa ng isang sikat na designer. Ang alahas na bigay ni Miguel
ay kumikinang sa kanyang leeg. Ang kanyang buhok at makeup ay perpekto. Sa paningin ng lahat, siya si Clarissa Montoya, ang mapalad na mapapangasawa ng isa sa pinakabatang CEO sa bansa. Isang modernong prinsesa, ngunit sa likod ng mga matang iyon, may isang lihim na pilit niyang itinatago. Isang lihim na nagngangalang Christina. Isinara niya ang kanyang mga mata at bumalik sa isipan niya ang isang amoy. Ang amoy ng pinagbilhan ng isda sa palengke. Malansa. Isang amoy na kumakapit sa damit, sa buhok, sa balat. Hoy, Christina! Ang baho mo! Amoy isda ka! Naalala niya ang tukso ng mga kalaro niya. Naalala niya ang pagtatago sa likod ng mga bayong sa tuwing sinusundo siya ng kanyang ina mula sa eskwela. Ang mga kamay nitong magaspang at laging may kaliskis ng isda. Ang kanyang ina, si Aling Sela. Isang babaeng halos kamukha ni Aling Rosario. Parehong kulubot ang balat na pinatanda ng araw. Parehong may mga kalyo sa kamay. Parehong may amoy ng paghihirap. Kinapopuotan niya ang imaheng iyon. Nang makatapos siya ng kolehiyo sa isang scholarship, ginawa niya ang lahat para takasan ang mundong iyon. Pinalitan niya ang kanyang pangalan. Lumipat siya sa Maynila. Pinuputol niya ang lahat ng koneksyon sa probinsya, pati na sa sarili niyang ina. At pagkatapos, nakilala niya si Miguel Santillan. Isang lalaking matalino, mayaman, at higit sa lahat, may simpleng pinagmulan din. Para kay Clarissa, si Miguel ang kanyang gintong tiket palayo sa nakaraan. Inakit niya ito gamit ang isang katauhan na siya mismo ang lumikha. Isang babaeng sofistikada, may pinag-aralan, at galing sa isang pamilyang disente. Kahit hindi mayaman. Ang lahat ay perpekto. Hanggang sa dumating si Aling Rosario. Sa bawat tingin niya sa matanda, nakikita niya ang kanyang ina. Nakikita niya si Aling Sela. Nakikita niya si Christina, ang batang amoy isda. Ang bawat pagpapahirap na ginagawa niya kay Aling Rosario ay isang paraan para patayin ang nakaraan. Sa bawat patak ng luha ng matanda, nararamdaman niya ang isang baluktot na kasiyahan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang numerong hindi nakasave sa contacts niya. Sinagot niya ito nang may pagkairita. Hello? Christina? Anak? Kamusta ka na? Ang boses sa kabilang linya ay mahina at matanda na. Ang boses ng kanyang ina. Agad na nanigas ang panga ni Clarissa. Sino to? Wrong number ka? Sabi niya sa malamig na boses. Anak, ako to. Ang nanay mo. Nabalitaan ko sa mga dati nating kapitbahay na ikakasal ka na raw. I said you have the wrong number. And stop calling me Christina. My name is Clarissa. Pero anak, huwag mo na akong tatawagan ulit. Wala akong nanay na nagtitinda ng isda. Pinatay niya ang tawag. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Tumingin siyang muli sa salamin. Ako si Clarissa, sabi niya sa sarili. Ako si Clarissa. Kinagabihan, habang nanonood sila ng TV, napansin ni Miguel ang isang basag sa mamahaling florera na nakapatong sa isang mesa. Love, anong nangyari dito? Tanong niya. Tumingin si Clarissa na may pagkagulat. Oh my! Ngayon ko lang napansin. Baka si Mayet ang nakabasag. Siya ang huling naglinis dyan kanina. Pinatawag ni Miguel si Mayet. Mayet, ikaw ba ang nakabasag nito? Umiling si Mayet. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi po, sir. Maingat po ako naglinis kanina. Are you calling me a liar? Biglang sabat ni Clarissa, ang boses ay nagbago. Nakita kita. Nahagip mo yan kanina. Pero siguro hindi mo napansin dahil nagmamadali ka. Pero ma'am, totoo po. Miguel, ayoko ng gulo. Sabi ni Clarissa, hinawakan ng kamay ni Miguel. Ang boses niya ay naging malambing muli. Pero ayoko rin ng kasambahay na sinungaling. Paano kung sa susunod, hindi lang florera ang mawala? Paano kung pera na? Natahimik si Miguel. Tiningnan niya si Mayet, na nakayuko at umiiyak na. Tiningnan niya si Clarissa, na may ekspresyon ng isang biktimang nasaktan.
Alam niyang kasinungalingan iyon, pero ayaw niyang sirain ang perpektong imahe na binuo niya, ang imahe ng isang mabait at mapagkakatiwalaang amo. Kailangan niyang maging biktima sa mga mata ni Miguel. Sige na Mayet, umamin ka na lang, sabi ni Clarissa. Ang boses ay puno ng huwad na awa. Hindi naman kami magagalit. Ang mahalaga ay ang pagsasabi ng totoo. Umiling si Mayet, humihikbi. Hindi po talaga ako, ma'am. Bumuntong hininga si Clarissa at bumaling kay Miguel. Love, I'm so stressed. I can't handle this. Kung hindi niya kayang aminin ang isang maliit na pagkakamali, paano natin siya pagkakatiwalaan sa buong pamamahay, lalo na sa pag-aalaga kay nanay? Iyon ang mga salitang tumatak sa isip ni Miguel. Ang pag-aalaga kay nanay. Tumingin siya kay Mayet ng may pagkadismaya. Mayet, mag-empake ka na. Hindi na namin kailangan ang serbisyo mo. Nanlaki ang mga mata ni Mayet. Tumingin siya kay Clarissa, na ngayon ay may bahagyang ngiti ng tagumpay sa mga labi. Tumingin siya kay Miguel, na puno ng pagkadismaya. At sa huli, tumingin siya sa dulo ng pasilyo, kung saan nakatayo si Aling Rosario. Tahimik na nakikinig sa lahat. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Sir, pakiusap po. Nagmakaawa si Mayet. Umalis ka na, mariing sabi ni Miguel. Walang nagawa si Mayet kundi tumango at bumalik sa kanyang kwarto. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Clarissa sa harap ng salamin, pumasok si Miguel at niyakap siya mula sa likod. Sorry sa nangyari kanina, love. You were right. We need someone we can trust. Ngumiti si Clarissa sa kanilang refleksyon. It's okay, love. Ang iniisip ko lang naman ay ang kapakanan ng pamilya natin. Hinaplos niya ang kamay ni Miguel na nakapatong sa kanyang tiyan. Maybe we should just get a professional caregiver for nanay. Someone from an agency. Suhestyon niya. Bahagyang kumunot ang noo ni Miguel. Isang caregiver? Hindi naman siya may sakit. Nandyan ka naman. Nandito ako. I know. Pero para mas maalagaan siya ng tama. Alam mo na, may mga tamang kaalaman sa pag-aalaga ng matatanda. Paliwanag ni Clarissa. Sa isip niya, isa itong hakbang para dahan-dahang mailayo si Aling Rosario. Hanggang sa dumating ang araw na mas madali na lang itong dalhin sa isang home for the aged. Pag-isipan natin, sabi ni Miguel. Hindi pa rin kumbinsido. Sige na, matulog na tayo. Humiga sila. Niyakap ni Miguel si Clarissa. Ngunit habang nakapikit, ang imahe ni Mayet na umiiyak ang bumabagabag sa kanya. May mali. May hindi tama. Ngunit pagod na siya para isipin pa yon. Hindi alam ni Miguel, ang babaeng kayakap niya ay gising na gising, nakatingin sa dilim. Nag-iisip. Ang pagpapaalis kay Mayet ay unang hakbang pa lang. Ngayong wala ng mata na nagmamasid, wala ng lihim na kakampi si Aling Rosario, mas malaya na siyang gawin ang anumang gusto niya. Naramdaman ni Clarissa ang paghilik ni Miguel. Dahan-dahan. Siyang bumangon. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. Pagdaan niya sa sala, natigilan siya. Nakita niya ang anino ng isang tao sa may bintana. Si Aling Rosario. Nakatayo ito roon, nakatingin sa labas, sa madilim na hardin. Nanginginig ang mga balikat nito, umiiyak ito nang walang tunog. Sa halip na makaramdam ng awa, isang alon ng inis at galit ang naramdaman ni Clarissa. Para sa kanya, ang bawat luha ng matanda ay isang akusasyon. Bakit gising pa po kayo, nanay? Tanong niya. Ang boses niya ay kasing lamig ng hangin sa hating gabi. Nagulat si Aling Rosario at mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi lang ako makatulog, iha. You should sleep. Baka magkasakit pa kayo, maging abala pa kayo sa amin. Sabi ni Clarissa, hindi man lang tinatago ang pait sa kanyang boses. Bago ito tumalikod at bumalik sa kanilang silid, naiwan si Aling Rosario na parang isang estatwa.
Ang mga salita ni Clarissa ay isa na namang patalim na bumaon sa kanyang puso. Abala, isang abala. Iyon lang pala ang tingin sa kanya. Sa paraisong ipinangako ng kanyang anak, isa lang siyang sagabal. Isang malaking kontrata para sa kumpanya. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangan ni Miguel na mag-overtime ng buong linggo. Halos sa opisina na siya umuuwi. Madalas ay tulog na si Clarissa at ang kanyang ina. Aalis siya ng maaga, hindi pa sila gising. Ngunit ngayong Biyernes, milagro. Natapos niya ang lahat ng trabaho bago mag-alas 5 ng hapon. Isinara niya ang kanyang laptop at napagdesisyonan na umuwi ng maaga. Gusto niyang sorpresahin ang kanyang mag-ina. Dumaan muna siya sa isang flower shop para ibili ng paboritong bulaklak si Clarissa at sa isang bake shop para naman sa paboritong ensaymada ng kanyang nanay Rosario. Habang nagmamaneho, hindi niya mapigilang ngumiti. Ito ang buhay na pinangarap niya, ang maging matagumpay para maibigay ang lahat sa mga taong mahal niya. Dahil alam niyang nasa front door madalas ang mga tao, naisipan niyang sa likod dumaan sa may kitchen door para mas maging sorpresa ang kanyang pagdating. Dahan-dahan niyang ipinarada ang sasakyan sa gilid ng bahay at maingat na bumaba. Habang papalapit sa pintuan ng kusina, may narinig siyang boses. Boses yun ni Clarissa, pero may kakaibang tono. "Bilisan mo nga dyan! Ang bagal-bagal kumilos. Akala mo may isang oras ka para lang dyan?" Natigilan si Miguel. Para kanino kaya nagsasalita si Clarissa ng ganoon? Wala na si Mayet. Sila na lang tatlo sa bahay. Dahan-dahan niyang sinilip ang siwang sa bintana ng kusina. At ang nakita niya ay parang isang suntok na nagpabingi sa kanya. Ang kanyang ina, si Aling Rosario, nakaupo sa isang maliit na bangkito sa sahig, sa isang sulok ng kusina na malapit sa basurahan. Sa harap nito ay isang maliit na plato na may lamang kanin at ilang pirasong tuyo. Gamit ang kamay, nagmamadali itong sumusubo na parang isang magnanakaw na takot mahuli. Si Clarissa naman ay nakatayo, hindi kalayuan, nakapamewang, nakatingin sa matanda ng may pandidiri. Pagkatapos mo dyan, hugasan mo lahat ng pinagkainan at siguraduhin mong walang makakakita sa'yo. Darating na si Miguel maya-maya. Hindi na nakatiis si Miguel. Marahas niyang itinulak ang pinto ng kusina. Ang tunog ng pagbukas nito ay nagpagulat sa dalawang babae. "Miguel!" Sigaw ni Clarissa. Ang muka ay biglang namutla. Si Aling Rosario naman ay nataranta. Mabilis niyang itinago ang plato sa ilalim ng bangkito na para bang isang batang nahuling gumagawa ng masama. Tumayo siya, nanginginig, habang pinupunasan ang bibig ng likod ng kanyang palad. Ang nangiti at pananabik sa mukha ni Miguel kanina ay napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Ang mga dala niyang bulaklak at ensaymada ay nabitawan niya sa sahig. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Agad na lumapit si Clarissa sa kanya. Pilit nang ngumingiti. "Love, ang aga mo yata. Surprise ba to?" Hinawakan siya nito sa braso, pero iwinaksin niya ito. "Tinanong kita, Clarissa. Anong ibig sabihin nito?" Ulit niya. Ang mga mata ay nakatutok sa ina na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa kanya. "Ah, yan ba?" Tumawa si Clarissa. Isang tawang pilit at nerbyoso. Si nanay kasi. Nag-crave daw sa tuyo. Alam mo na, pagkaing probinsya. Sabi ko sa dining table na kumain. Pero ayaw niya. Mas gusto raw niya dito sa kusina. Parang nasa probinsya lang daw. Tumingin si Miguel sa kanyang ina. Naghahanap ng kumpirmasyon. "Nay, totoo ba?" Hindi umimik si Aling Rosario. Tumatango-tango lang ito habang ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi tanga si Miguel. Nakita niya ang takot sa mata ng kanyang ina. Nakita niya ang pagkataranta sa mukha ni Clarissa. Ang paliwanag nito
ay masyadong perpekto, masyadong mabilis, may mali. Isang malaking kamalian. Naalala niya ang pag-alis ni Mayet. Naalala niya ang biglaang pagpayat ng kanyang ina. Naalala niya ang mga pilit na ngiti nito sa tuwing tinatanong niya kung kamusta na ito. Pinulot niya ang mga nabitawang bulaklak at ensaymada. Hindi siya nagsalita. Tinalikuran niya sila at tahimik na umakyat sa kanyang opisina sa ikalawang palapag. Sinundan siya ni Clarissa. "Love, wait. Mag-usap tayo. It's not what you think." "Gusto kong mapag-isa," sabi niya nang hindi lumilingon at isinara ang pinto ng may kalabog. Naiwan si Clarissa sa labas. Ang mukha ay puno ng galit at pag-aalala. Sa ibaba, sa sulok ng kusina, napaupo si Aling Rosario sa sahig at doon humagulhol ng walang tunog. Sa loob ng kanyang opisina, naupo si Miguel sa kanyang silya, nakatingin sa bintana pero wala siyang makita. Ang tanging nakikita niya ay ang paulit-ulit na imahe ng kanyang ina na kumakain sa sahig. Ang inang nagbenta ng kalabaw para lang makapagtapos siya ng kolehiyo. Ang inang tiniis ang lahat para lang sa kanya. Ngayon, kumakain sa sahig ng sarili niyang bahay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan pa ng isa. At isa pa. Binuksan niya ang kanyang laptop pero hindi trabaho ang kanyang hinanap. Sa search bar ng browser, dahan-dahan niyang tinipa ang mga salita. Smallest hidden camera. Kinabukasan, Sabado. Nagising si Miguel na may bigat sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Clarissa, ang muka ay payapa, na para bang walang nangyari kagabi. Pagkatapos ng komprontasyon sa kusina, hindi na sila nag-usap. Nagpanggap si Clarissa na normal ang lahat. Naghanda ng hapunan na hindi ginalaw ni Miguel. Nagpanggap din si Miguel. Ngumiti siya sa ina, sinabing pagod lang siya sa trabaho at maagang umakyat sa silid. Ngunit sa likod ng pagkukunwaring iyon, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Miguel. Isang desisyon na kinatatakutan niya ang magiging resulta. Maaga siyang bumangon. Sabi niya kay Clarissa ay may pupuntahan lang siyang importante sa opisina. Isang kasinungalingan. Sa totoo lang, nagpunta siya sa isang mall sa kabilang syudad, sa isang tindahan ng mga electronics at spy gadgets. Bumili siya ng 3 maliliit na kamera. Kasing liit lang ng butones, halos hindi mo mapapansin. Pag-uwi niya, naabutan niyang nag-aayos si Clarissa. "Love, aalis pala ako. May bridal shower ang kaibigan ko," sabi nito. Matamis ang nangiti. "Ipinagluto ko na kayo ni nanay ng lunch. Nasa lamesa na." "Sige, mag-ingat ka," sagot lang ni Miguel. Nang makaalis si Clarissa, iyon na ang pagkakataon niya. Nagdahilan siya sa kanyang ina na may aayusin lang siyang mga wiring sa bahay. Nanginginig ang mga kamay niya habang ikinakabit ang mga kamera. Ang isa ay itinago niya sa isang flower arrangement sa sala, nakatutok sa buong lugar. Ang isa ay inilagay niya sa ilalim ng kitchen cabinet kung saan kitang-kita ang dining area at ang lababo. Ang huli ay idinikit niya sa isang picture frame sa pasilyo sa ikalawang palapag. Habang ginagawa iyon, para siyang baliw na kinakausap ang sarili. Sana mali ako. Sana paranoia ko lang to. Sana mapatunayan kong mabait talaga si Clarissa at nagkamali lang ako ng interpretasyon. Bumalik siya sa kanyang opisina sa bahay. Ikinonekta niya ang live feed ng mga kamera sa kanyang cellphone at naghintay siya. Ang unang oras ay tahimik. Nakita niya ang kanyang ina na nanonood ng telebisyon sa sala. Payapa. Nagsimulang gumaan ang pakiramdam ni Miguel. "See? Mali ka lang ng iniisip." Ngunit nang mag-alas 12 ng tanghali, ang lahat ay nagbago. Bumaba si Aling Rosario para kumain. Nakita ni Miguel sa kamera sa kusina kung paano binuksan ng kanyang ina ang mga takip ng pagkain na inihanda raw ni Clarissa. Ang isa ay sinigang, ang isa ay pritong isda, ang isa ay kanin. Ngunit nang sandukin ng kanyang ina ang sinigang, napansin ni Miguel na puro sabaw
At gulay lang ito. Walang kahit isang pirasong karne. Kinuha nito ang isda, ngunit iisa lang iyon. At maliit pa. Nakita niya kung paano bumuntong hininga ang kanyang ina. Tahimik itong naupo at nagsimulang kumain. Kahit sa maliit na screen ng kanyang cellphone, kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Parang pinipiga ang puso ni Miguel. Pagkatapos kumain, naghugas ng plato si Aling Rosario. Pagkatapos, uminom ito ng tubig. At pagkatapos, may kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang duster, isang bote ng gamot. Doon na nagsimulang manlamig ang buong katawan ni Miguel. Bakit nasa bulsa ng ina niya ang gamot nito? Hindi ba dapat nasa medicine cabinet iyon o sa tabi ng kama nito? At pagkatapos, isang mas nakakagimbal na eksena ang kanyang nasaksihan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Clarissa. Umuwi ito nang mas maaga sa inaasahan. "Oh, nandyan ka pa pala," sabi ni Clarissa. Ang boses ay walang buhay. Nakita nito ang bote ng gamot sa kamay ni Aling Rosario. "Saan mo nakuha yan?" "Bibinili ko kanina sa labas. Nang maglakad-lakad ako," nanginginig na sagot ni Aling Rosario. Tumawa si Clarissa, isang tawang nakakatakot. "Naglakad-lakad? O baka naman inutusan mo ang gwardiya?" "Alam mo, nanay, ang galing mong magsinungaling, ano?" Lumapit si Clarissa at walang sabi-sabing inagaw ang bote ng gamot mula sa kamay ng matanda. "Hindi mo to kailangan. Malakas ka pa. Sayang lang sa pera. Ako ang mas nakakaalam kung anong mabuti para sa'yo." At sa harap mismo ng nakatagong kamera, ibinuhos ni Clarissa ang laman ng bote sa lababo. Isa-isang nahulog ang mga tableta at tinangay ng tubig. Hindi na humihinga si Miguel. Nanlalaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bumaba at saktan si Clarissa. Pero hindi siya makagalaw. Tumalikod na si Clarissa, pero biglang tumunog ang cellphone nito. Sinagot niya ito habang naglalakad palayo sa kusina, papunta sa sala, kung saan mas malinaw ang audio para sa isa pang kamera. "Hello, darling," malambing na sabi ni Clarissa. Hindi yun ang boses na ginagamit nito kapag siya ang kausap. Iba. Mas malandi. "Yes, of course, I miss you. Konting tiis na lang. Malapit na ang engagement party. Once na makuha ko ang tiwala niya ng buo, isang pirma niya lang ang kailangan sa mga papeles. Pagkatapos niyan, aalis na tayo sa bansang to. Tayong dalawa lang." May sinabi ang tao sa kabilang linya. Ang matanda? "Don't worry about her. Kapag nakuha na natin ang lahat, ipapatapon ko yan sa pinakamurang home for the aged na mahahanap ko." Binitawan ni Miguel ang kanyang cellphone. Nahulog ito sa sahig at nagbasag-basag ang screen. Ngunit wala siyang pakialam. Hindi niya narinig ang pagbasag nito. Ang tanging naririnig niya ay ang pagbasag ng kanyang puso, ng kanyang mundo, ng kanyang buong pagkatao. Hindi alam ni Miguel kung gaano siya katagal na nakatulala. 1 oras? 2? Ang tanging alam niya ay nang muli siyang magkamalay, ang araw ay papalubog na at ang kulay kahel na sinag nito ay tumatagos sa bintana ng kanyang opisina, nagbibigay liwanag sa basag na screen ng kanyang cellphone sa sahig. Pinulot niya ito. Ginamit niya ang kanyang laptop para i-rewind at panoorin ulit ang recording. Pinanood niya ang eksena sa kusina, ang pagtapon ni Clarissa sa gamot, ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Pinanood niya ang pag-uusap sa telepono, ang mga salitang darling, ang planong pagnakaw sa kanyang pera, ang planong pagtapon sa kanyang ina. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura, nagpapaalis ng hangin sa kanyang mga baga. Ang sakit ay napakatindi, na para bang gusto na lang niyang mamatay. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pakakasalan niya, ay isang ahas, isang demonyo na nagbabalat kayong anghel. At siya, isa siyang tanga, isang bulag na tanga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at umiyak siya. Hindi isang iyak ng lungkot, kundi isang iyak ng galit. Galit sa sarili, galit sa pagiging pabaya niya, galay sa katotohanang hinayaan niyang
Masaktan ang sarili niyang ina sa ilalim ng sarili niyang pamamahay. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, wala ng luha. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, isang determinasyon. Nag-download siya ng kopya ng mga video sa isang secure na folder sa kanyang laptop. Tinext niya ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. I-cancel mo lahat ng meetings ko for the whole week. Family emergency. Pagkatapos, lumabas siya ng kanyang opisina. Dahan-dahan siyang bumaba. Naabutan niya si Clarissa sa sala. Nanonood ng TV na para bang walang nangyari. Love, you've been cooped up in your office all day. Halika, sabayan mo akong mag-dinner, sabi nito. Ngumiti na parang isang inosenteng anghel. Ngumiti pabalik si Miguel. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sure, love, I'm starving. Habang kumakain sila, si Miguel ang pinakaperpektong aktor sa buong mundo. Nagtanong siya tungkol sa bridal shower. Tumawa siya sa mga kwento nito. Hinawakan niya ang kamay nito sa ibabaw ng lamesa. Excited na ako sa engagement party natin, sabi niya. Nagningning ang mga mata ni Clarissa. Me too, love. It's going to be the party of the year. Oo naman. I made sure of it, sabi ni Miguel. I even prepared a special surprise for you during the party. A surprise? Ano yon? Kinikilig na tanong ni Clarissa. Malalaman mo. Basta, siguraduhin mong nandoon lahat ng importante sa'yo. Lahat ng mga kaibigan mo. Lahat ng business partners natin. Gusto kong makita nila kung gaano kita kamahal. Sa mga sumunod na araw, si Miguel ay naging anino ng sarili niya. Sa umaga, sa harap ni Clarissa, siya ang mapagmahal na fiancé, ngumingiti, nagpaplano para sa kanilang kasal. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang opisina, nagiging ibang tao siya. Kinausap niya ang kanyang abogado, lihim niyang inayos ang kanyang mga ari-arian, sinisiguradong walang makukuha si Clarissa. Ipinatawag niya ang event organizer para sa kanilang engagement party. May binago siya sa programa. Isang special audio-visual presentation, sabi niya. Isang tribute para sa kanyang pinakamamahal na mapapangasawa. Isang gabi, 2 araw bago ang party, palihim niyang pinuntahan ang dating kwarto ni Mayet, kung saan pansamantalang natutulog ang isa pa nilang katulong. Pinaalis niya muna ito at pagkatapos ay tinawagan niya si Mayet. Mayet, si Miguel to. Tahimik sa kabilang linya. Alam ko na ang lahat, sabi niya. Patawarin mo ako at salamat sa'yo. Narinig niya ang paghikbi ni Mayet sa kabilang linya. May hihilingin sana akong pabor sa'yo, sabi ni Miguel. Ang huling pabor. Sa gabi ng engagement party, kailangan kong isama mo si nanay. Huwag mo siyang iiwan. Siguraduhin mong ligtas siya anuman ang mangyari. Pumayag si Mayet. Dumating ang araw ng engagement party. Isang grandiosong pagdiriwang sa isang 5-star hotel. Daan-daang bisita ang dumalo, lahat ay kabilang sa alta sosyedad ng Maynila. Si Clarissa ay parang isang reyna sa suot niyang mamahaling gown. Hindi maalis ang nangiti sa kanyang mga labi. Ito na ang gabi ng kanyang tagumpay. Si Miguel, sa kanyang tabi, ay napakakisig sa suot nitong taksido. Kalmado ang kanyang mukha. Walang sino man ang makakabasa kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Sa isang sulok, nakaupo si Aling Rosario kasama si Mayet. Nakasuot ng simpleng bestida, litong-lito at takot sa dami ng tao. Umakyat si Miguel at Clarissa sa entablado. Kinuha ni Miguel ang mikropono. Good evening, everyone. Thank you for celebrating this special night with us. Nagsipalakpakan ang mga tao. Tonight is indeed a very special night. Because tonight, I want to show everyone the real Clarissa Montoya. Ngumiti si Clarissa, iniisip na ito na ang sorpresa. Bago ko ibigay sa kanya ang sing-sing, pagpapatuloy ni Miguel. May inihanda akong isang maikling video. Isang video na magpapakita sa inyo kung gaano siya kadakila, kung anong klase siyang magmahal. Tumingin siya sa technical booth at tumango. Dim the lights.
Natahimik ang buong ballroom at sa dambuhalang screen sa likod ng entablado, isang video ang nagsimulang umire. Hindi ito isang video ng mga sweet pictures nila. Ang unang eksena ay ang kusina. At ang boses ni Clarissa na sumisigaw, "Bilisan mo nga dyan." Ang bagal-bagal kumilos. Nanigas si Clarissa sa kanyang kinatatayuan. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Tumayo si Miguel sa kanyang tabi. Nakatingin sa screen, ang mukha ay parang isang hukom na naghahatol. Tumingin siya sa refleksyon niya sa isang salamin, sa gilid ng entablado. Ang lalaking nakikita niya ay hindi na ang dating Miguel. Ito ay isang taong sinira ng kasinungalingan. Isang taong handang sirain ang lahat para sa katarungan. Para kay Aling Rosario, ang gabing iyon ay isang panaginip. Isang magulo at nakakalitong panaginip. Sinundo siya ni Mayet sa bahay. Binihisan siya ng isang magandang bestida na binili raw ni Miguel. Inayusan siya. Sa bawat suklay ni Mayet sa kanyang buhok, nararamdaman niya ang panginginig ng kamay ng dalaga. "Huwag po kayong mag-alala, nanay. Kasama niyo po ako," sabi ni Mayet. Pero ang mga mata nito ay hindi maitago ang kaba. Pagdating nila sa hotel, halos masilaw si Aling Rosario. Mga kumikinang na ilaw, mga taong nakasuot ng magagarang damit, mga tunog ng tawanan at malalakas na usapan. Pakiramdam niya ay isa siyang munting sisiw na napadpad sa pugad ng mga agila. Dinala siya ni Mayet sa isang mesa sa medyo tago na bahagi ng ballroom. Mula doon, tanaw niya ang lahat. Tanaw niya ang kanyang anak, si Miguel, na nakatayo sa entablado. Napakakisig, parang isang prinsipe. Sa tabi nito, si Clarissa, isang reyna sa kanyang nagniningning na gown. Ang ngiti nito ay abot hanggang tainga, kumakaway sa mga bisita. Nang magtama ang kanilang paningin, binigyan siya ni Clarissa ng isang matamis na ngiti. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, nakita ni Aling Rosario ang isang babala. Isang pangako ng kapahamakan. Narinig niya ang mga bulungan mula sa kabilang mesa. Ang swerte ni Clarissa kay Miguel, no? Swerte rin si Miguel. Look at Clarissa. She's the epitome of class and beauty. Bagay na bagay maging asawa ng isang CEO. Napayuko si Aling Rosario. Hinawakan niya ang kamay ni Mayet. Ang lamig ng kanyang palad ay sumasalamin sa takot na nararamdaman niya. Nagsimula ang programa. Isang MC ang nagsalita. Pagkatapos ay isang toast mula sa business partner ni Miguel. Lahat ay papuri para sa perpektong magkasintahan. Hanggang sa umakyat na sa entablado si Miguel at Clarissa. Hinawakan ni Miguel ang mikropono. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may kakaibang bigat. "Bago ko ibigay sa kanya ang sing-sing," sabi ni Miguel, "may inihanda akong isang maikling video. Isang video na magpapakita sa inyo kung gaano siya kadakila, kung anong klase siyang magmahal." Napatingin si Aling Rosario kay Mayet. Nakita niya ang paglunok ng dalaga. Hinigpitan ni Mayet ang hawak sa kanyang kamay. "Nanay, maging matatag po kayo," bulong ni Mayet. Nagdilim ang mga ilaw sa paligid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa dambuhalang screen sa likod ng entablado. Lahat ng mata ay nakatuon doon at sa katahimikan ng buong ballroom, isang boses ang umalingaw-ngaw. Isang boses na kilalang kilala ni Aling Rosario. Ang boses na bumubulong sa kanyang mga bangungot. Ang boses ni Clarissa. Nagsimula ang video sa isang pamilyar na eksena. Ang kusina. Ngunit ang anggulo ay kakaiba. Tila kuha mula sa ilalim ng cabinet. At ang boses ni Clarissa ay hindi malambing, kundi matinis at puno ng pagkasuklam. "Bilisan mo nga dyan!" Ang bagal-bagal kumilos. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong ballroom. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang bubuyog. Sa entablado, ang ngiti sa mukha ni Clarissa ay nanigas. Naging isang nakapirming maskara ng hindi paniniwala. Tumingin siya kay Miguel, ngunit si Miguel ay nakatingin lang sa screen. Ang mukha ay blanco. Sumunod na eksena. Si Aling Rosario, nakaupo sa sahig, kumakain ng tuyo. Ang bawat subo ay mabilis.
puno ng takot. Lalong lumakas ang mga bulungan. May mga nagtakip ng bibig sa pagkagulat. Anong kalokohan to, Miguel? Nanginginig na sabi ni Clarissa. Pilit na tumatawa. Is this some kind of sick joke? Hindi siya pinansin ni Miguel. Ang video ay nagpatuloy. Ang eksena kung saan inaagaw ni Clarissa ang bote ng gamot ni Aling Rosario. Hindi mo to kailangan. Malakas ka pa. Sayang lang sa pera. At pagkatapos, ang pinakakikilabot na parte. Ang pagbuhos niya ng mga tableta sa lababo. Sa puntong yon, hindi na bulungan ang maririnig, kundi mga singhap ng galit at pandidiri. Oh my God. That's his mother, right? How could she? Sinubukan ni Clarissa na agawin ang mikropono mula kay Miguel. Stop this! Stop this nonsense! Ngunit isang senyas lang ni Miguel sa dalawang bodyguard sa gilid ng entablado at agad na hinarang ang nagwawalang si Clarissa. At para sa huling dagok, ang audio ng tawag sa telepono. Hello, darling? Konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang lahat, ipapatapon ko yan sa pinakamurang home for the aged na mahahanap ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang lahat ng mga matang dati puno ng paghanga, ay ngayon nakatutok kay Clarissa ng may sukdulan na pagkamuhi. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. It's not true. It's fake. Pinagtutulungan nila ako. Sigaw niya na parang isang nasisiraan ng bait. Biglang bumukas ang mga ilaw. At sa gitna ng entablado, si Miguel na may hawak pa ring mikropono. Ang boses niya ay kalmado. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang martilyo. Ang engagement na ito, sabi niya, ang tingin ay diretso sa mga mata ni Clarissa, ay kanselado na. Binitiwan niya ang mikropono. Ang pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. Sa parehong sandali, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang ilang unipormadong pulis. Clarissa Montoya, you are under arrest for attempted fraud and qualified theft, sabi ng isang pulis. Nagpumigla si Clarissa habang pinoposasan. Hindi! Miguel, please, I love you. Huwag mong gawin to sa akin. Ngunit hindi na siya tiningnan ni Miguel. Isang lalaki mula sa mga bisita ang biglang tumayo at sinubukang tumakbo palabas. Ang lalaking kausap ni Clarissa sa telepono. Ngunit huli na, hinarang na rin siya ng mga pulis. Ang buong eksena ay naging isang sirko ng kahihiyan. Ang mga kamera ng cellphone ay naglabasan. Ang Party of the Year ay naging Scandal of the Century. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang tao lang ang hinahanap ng mga mata ni Miguel. Ang kanyang ina. Nakita niya ito sa isang sulok na kayakap kay Mayet. Umiiyak ng walang tigil. Hindi pinansin ni Miguel ang mga taong lumalapit sa kanya. Ang mga tapik sa balikat, ang mga salita ng simpatiya. Naglakad siya na parang isang taong lumalangoy sa dagat ng mga tao. Ang tanging direksyon niya ay patungo sa kanyang ina. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang pagkakasala. Nang sa wakas ay makarating siya sa harap nito, sa harap ng babaeng nagbigay buhay sa kanya, sa harap ng babaeng sinaktan niya nang hindi niya namamalayan, hindi niya na napigilan ang sarili. Lumuhod si Miguel. Sa harap ng daan-daang tao, sa gitna ng nagkislapang mga kamera, ang batang CEO na hinahangaan ng lahat ay lumuhod sa paanan ng kanyang ina na nakasuot lang ng simpleng bestida. Inabot niya ang magaspang na kamay nito, ang kamay na nagtinda ng gulay, para sa kanyang kinabukasan at inilagay iyon sa kanyang pisngi. Nanay, sabi niya, ang boses ay basag sa paghikbi. Nay, patawad po. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo ng engagement party ay unti-unting humupa. Ngunit ang epekto nito ay nag-iwan ng permanenteng marka sa buhay ni Miguel. Ang pangalan niya at ni Clarissa ay naging laman ng bawat balita at social media feed. Ngunit para kay Aling Rosario, ang ingay ng mundo sa labas ay hindi na mahalaga.
1 linggo pagkatapos ng gabing iyon, iniwan nila ang malaking bahay sa Maynila. Ang bahay na minsan niyang tinawag na paraiso, na naging impyerno. Ibinenta ni Miguel ang halos lahat ng kanyang ari-arian, ang mansyon, ang mga mamahaling sasakyan. Nag-resign siya bilang CEO ng kanyang kumpanya. Tinalikuran niya ang buhay na pinaghirapan niyang buuin sa syudad. At isang umaga, sakay ng isang simpleng pickup truck na puno ng iilang kahon, bumiyahe sila pabalik, pauwi. Pagdating nila sa kanilang maliit na bahay sa Pangasinan, parang nabunutan ng tinik si Aling Rosario. Ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan, ang huni ng mga ibon, ang pamilyar na tanawin ng mga palayan. Ito ang tunay na paraiso. Ang mga sumunod na araw ay tahimik. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita ni Aling Rosario ang kanyang anak na hindi nakasuot ng suit at leather shoes. Nakasuot lang ito ng lumang t-shirt at shorts. Ang mga paa ay may putik. Inayos ni Miguel ang mga sirang bintana ng bahay. Kinumpunin niya ang bubong na may butas. Inararo niya ang maliit na bakuran sa likod bahay, ang parehong lupang tinatamnan niya ng gulay noon. Wala silang masyadong pinag-uusapan. Ang kanilang mga kilos ang nagsisilbing komunikasyon. Sa umaga, sabay silang magkakape habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Sa tanghali, magkasalo sila sa isang simpleng pananghalian, mga gulay na pinitas mula sa kanilang hardin at isdang binili mula sa kalapit na pampang. Sa hapon, habang nagdidilig si Miguel ng mga pananim, si Aling Rosario ay uupo sa isang silyang yantok sa ilalim ng puno ng mangga, tahimik na nagmamasid. Isang hapon, habang nagkakape sila, nagsalita si Miguel. "Nay, heto po," sabi niya, at inilapag ang isang passbook sa lamesa. "Savings account po, para sa inyo. Sapat na po yan para hindi na natin kailanganing mag-alala pa." Tiningnan ni Aling Rosario ang passbook, ngunit hindi niya ito binuksan. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang anak. Ang mga matang dati laging abala at puno ng ambisyon, ngayon ay kalmado na. "Ang kailangan ko lang, anak, ay ikaw." Mahina niyang sabi. Isang ngiti, isang totoong nangiti, ang unang beses na nakita ni Aling Rosario sa mukha ng anak mula nang umuwi sila. Isang araw, isang tricycle ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula dito si Mayet, may dalang isang bayong na puno ng mga prutas. "Nanay, Sir Miguel," niyakap ni Aling Rosario ang dalaga. "Iha, napadalaw ka." "Hindi na po ako babalik sa Maynila, nanay. Dito na lang po ako sa probinsya, mag-aalaga sa mga magulang ko." Nakangiting sabi ni Mayet. "Pero dadalaw-dalawin ko po kayo palagi." Naiwan silang tatlo na masayang nagkukwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga habang papalubog ang araw. Nang gabing iyon, bago matulog, naupo si Aling Rosario sa kanyang lumang rocking chair. Tanaw ang kalangitan na puno ng mga bituin. Lumapit si Miguel at naupo sa sahig sa tabi niya. Isinandal ang ulo sa kanyang mga tuhod. Tulad ng ginagawa nito noong bata pa siya, walang nagsasalita. Hinaplos ni Aling Rosario ang buhok ng kanyang anak. Sa katahimikan na yon, naramdaman niya ang kapayapaan. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha ay parang hinugasan na ng panahon. Nawala ang mansyon, nawala ang kayamanan, nawala ang posisyon, pero sa pagkawala ng lahat ng yon, natagpuan nila ang isang bagay na mas mahalaga. Ang pagpapatawad, ang kapayapaan, ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Tumingin si Miguel sa kanyang ina. Nakita niya ang nangiti sa mga labi nito habang nakatingin sa mga bituin. Isang nangiting payapa, isang nangiting kontento, isang nangiting mas makinang pa sa lahat ng ginto at diamante sa mundo. At sa sandaling iyon, alam ni Miguel na sa wakas, nakauwi na talaga siya. At dito nagtatapos ang kwento ni na Aling Rosario at Miguel. Maraming salamat sa'yo, mahal naming tagapakinig, sa iyong pagsubaybay at pagsama sa amin
Sa isang paglalakbay na puno ng luha, pait at sa huli ay paghilom at pag-asa. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng kanilang kwento, ramdam ko ang bawat sakit na tiniis ni Nanay Rosario at ang bawat bigat na pinasan ni Miguel. Ito ay isang paalala sa ating lahat na minsan, sa ating paghahangad na abutin ang mga bituin, hindi natin namamalayan na nabibitawan na pala natin ang kamay ng mga taong nagsilbing ating unang langit. Ang kwentong ito ay isang munting parangal sa lahat ng mga ina, sa kanilang walang katumbas na sakripisyo, sa kanilang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit, at sa kanilang walang hanggang pagpapatawad. Ito rin ay isang salamin para sa ating mga anak, isang paalala na ang tunay na pagtanaw ng utang na loob ay hindi nasusukat sa karangyaan o kayamanan, kundi sa oras, sa pag-aaruga, at sa pagbibigay halaga sa kanilang dangal. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral na manatili sa ating mga puso, na ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay hindi ang mga bagay na ating naiipon, kundi ang pamilyang ating inuuwian. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hangad ko na marinig ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.